Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Sa mga pagkakataong ito, mga kagabay, bago tuluyang isara natin ang ating pagtatalakay, ang ating pagbibigay buhay sa mga inilalarawan, sa mga aral na ating mapupulot sa Kwaresma, gunitain natin ang huling araw ng ating Panginoon sa mundong ito. Ang sabi nga sa banal na aklat, 3 oras na paghihirap ni Jesus bago ang kanyang kamatayang nakapako sa krus. Sapagkat ayon nga sa mga aral na ating napupulot, ipinako at itinaas ang krus ni Jesus saan siya nakabayubay sa gitna ng 2 pasakal ng mga kriminal na sina Istas at Dimas, ika-12 ng tanghali at ika-3 ng hapon ng araw na yon, araw ng ginugunita natin ngayong Good Friday o Biyernes Santo, ay nagsara ang panahon ng Kwaresma. Natapos at naganap ang ating kaligtasan ng sinabi ni Jesus sa kanyang Ama. Natupad na, naganap na. Consummatum est. Natapos na ang lahat. Nasunod ko na, Ama. Sinunod ko na ang iyong kagustuhan. At sa iyong mga kamay, ihahabilin ko ang aking kaluluwa. Napakagandang paglalarawan ng isang buhay na dapat natin isa sa buhay matapos ang Kwaresma nito. Pag huling episode na ito sa ating pagtatalakay ng ating kunting nalalaman, ating napag-alaman hinggil sa buhay at kamatayan ng ating Panginoon, na nagiging kapiling ng mga taong katulad natin sa loob ng 3 taon. Lumabas siya, 30 years old, upang mangaral at magtuturo sa buong Palestina, sa Jerusalem, ng magandang balita alang-alang sa ating kaligtasan. At ayon pa sa ating nababasa, namatay siya 33 years old, napakabata. Namatay na itinago sa krus. Ngayon, habang nakabayubay si Jesus sa loob ng 3 oras, na talagang naramdaman niya ang sakit ng kanyang dinaranas ng mga pagkakataon na yun, nananatili pa rin ang kanyang pagka-Diyos, nanatili pa rin ang kanyang pagiging tao. Dahil sa una nga ng ang una niyang binitawang salita nga sa kanyang 7 huling wika ay ang pagpapatawad. Ang kanyang paghingi sa Ama ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Pangalawa, ang kanyang pagpapatawad sa isang nagkakasala at ang hindi pagpapatawad sa isang nagkakasala. Si Judas Iscariote at si Simon Pedro. Alam naman natin na si Jesus ibininta ni Judas Iscariote ng 30 pilak at nang napagtanto ni Judas ang kanyang pagkakasala, hindi siya nagsisisi. Hindi siya humingi ng kapatawaran. Ano ang ginawa ni Judas? Ang sabi niya sa mga Hudyo, ang sabi niya sa punong pari, nagkakasala ko sa isang inosente. Ito ang inyong pira, isauli ko. At nagpigti, nagpakamatay si Judas. Sa halip na hihingi ng kapatawaran,
hindi siya napapatawad. Dahil sa nagsisisi man siya, hindi siya humihingi ng kapatawaran. Ngunit si Simon Pedro, na 3 beses na ipinagkaila si Jesus, na hindi niya umano kilala si Jesus, na hindi siya kasama ni Jesus. Ako, sasama ko sa taong yan. Bakit ako sasama dyan? Masamang taong yan. Nang tumilaw kang manok, naalala ni Pedro ang sinabi ni Jesus sa kanya, Simon Pedro, bago titilaok ang isang manok, ipagkakaila mo ko sa 3 beses. At naganap ka Simon Pedro. Ngunit nagsisisi si Pedro, umiyak si Pedro, binayo ang kanyang dibdib, humingi ng kapatawaran, nagbabago at siya ay napatawad. Ganyan tayo. Hindi tayo mapatawad sa ating mga kasalanan, sa ating kayabangan. Sabihin natin, pare, sorry ka na, pasensya na lang, nasuntok kita dahil loko ka kasi. Nakasuntok ka pero tama ka pa rin. No, ganun ang nangyari. At ganun din ang pinakita niya kay Demas at Listas, ang 2 kriminal na nasa kanyang kanan si Demas, sa kanyang kaliwa si Listas, nang siya ipinako sa krus. At si Listas, sa halip na magsisisi, mayabang pa rin. Kung Diyos ka, iligtas mo ang sarili at isama mo kami. Ganun naman sinasabi niya, hindi pa rin siya naniwala na Diyos si Jesus, hindi pa rin niya nakikita ang kanyang pagkakasala. Kung totoo kang Diyos, iligtas mo ang iyong sarili at isama mo kami. Ganyan si Listas. At si Demas, hindi nga tuwirang humingi ng kapatawaran. Ngunit anong sinabi ni Demas? Panginoon, alalahanin mo ako pag ikaw ay nasa iyong kaharian. Hindi na sinabing, Panginoon, nagkasala ko, patawarin mo ako. Pero yung kanyang pagsabing, alalahanin mo ako kung ikaw ay nasa iyong kaharian, isang pagkikilala ng kanyang pagkakasala. At ang sagot sa kanya ni Jesus, hindi, pinapatawad na kita sa iyong makasalanan. Hindi. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. So, ang ibig sabihin niyan, wala nang kasalanan si Demas, isasama na niya sa kanyang kamatayan, dadalhin na niya sa paraiso. Saan siya ngayon nakaluklok? Sa kanan ng Ama, matapos siya siyang iakyat sa langit, matapos ang kanyang muling pagkabuhay. At higit sa lahat, ang ating pagtitiwala kay Mama Mary na pinagtibay ni Jesus nang itinalaga niya na si Mama Mary magiging mother nating lahat, magiging mama ng tao at magiging ina ng tao, si Mama Mary. Na kanyang sinabi, nasa paanan ng krus si Beren Maria at si Juan Evangelista, sinabi ni Jesus kay Mama Mary, babae ang iyong anak. Babae. Hindi sinabi ni Jesus na mama ang iyong anak. Hindi. Babae ang iyong anak. At sinabi niya kay Juan, anak ang iyong ina. Si Juan ang simbolo ng mga tao na magiging anak ni Mama Mary. Kaya dagdagan pa natin ang ating pagtitiwala, ang ating pananalig na dadalhin ni Mama Mary sa kanyang anak at sa Diyos ang ating mga panalangin kung dudulog at ang lapit tayo kay Mama Mary. At ang isa pang dapat nating isasabuhan ay yung sinabi ni Jesus sa kanyang 5 wika, ako'y nauuhaw. Nauuhaw si Jesus, hindi sa tubig, hindi sa alak, hindi sa anumang likido. Nauuhaw si Jesus sa ating pagmamahal sa Kanya, sa ating pagmamahal sa Diyos. Nauuhaw siya sa ating pagsisisi, sa ating pagbabalik sa Diyos. Isa sa buhay natin, tapos na ang ating pagdiriwang at pagunita ng araw, ng panahon ng Kwaresma. Paghandaan na natin ang muling pagdating ng ating Panginoon.